So, meron ulit tayong text dito, no? Sabi ni Albert, ano? Purpose of National Broadband Network, ano? NBN, it will be in the remote barangay school to relay the high standard of education of Ateneo, LaSalle, UP, and other high standard school and universities. And also, the teachers were always updated to modern teaching. Yan. Oh, pero hindi mo kailangan pa rin ng yung NBN kasi basta may internet, ganun din ang suma nun eh. Hindi mo kailangan gumastos pa ng NBN eh. Kasi, halimbawa, meron ng dinownload ang isang eskwelahan na generic lesson. Oh, ang problema na lang ngayon ng mga estudyante, kung meron silang ibang mga question na hindi naintindihan, then pwede silang mag-interact nung assigned na araw nilang pumasok. Hindi, ano lang. Okay. Okay, no? So, okay, bago natin papasukin si Frank, ano, merong text lang dito, sabi niya, no? Sabi ni JM ng Pasig, ganda ng topic ninyo. Tama, di na kailangan ng safety scam lang yun ni Abalos. Engineer, ano yung YouTube site nyo? Kami po, Exit Superhighway from Poverty, pero hindi pa yun ang eskwela. Ay, yung eskwela, proposal yun. Kung meron kayong kilalang magaling na teacher, fine, pwede na siya magbukas ng eskwelahan. And then makakatulong siya ng marami. Pero yung dito ng ating basta i-punch nyo lang po yung Exit Superhighway from Poverty. Pagkatapos nung date, makikita nyo po yung title ng subject for the day kung tungkol sa ngayon tungkol tayo sa education. Okay. Later on tungkol sa politics, mga ganon-ganon. Makikita nyo po sa internet. Okay, Engineer, no? Celia, no? Tumawag na ang ating kaibigan from Toronto, Canada, no? Si Frank, ano? Frank, good evening, Frank. Good evening. Good evening, Frank. Magandang gabi, Saldi, Art, at saka Shelly from California. California is close to my heart. Ando yung panganay ko, and she's a certified CBEST high school teacher sa California Unified School District teaching math. So, and myself as an educator as well. Now, very timely itong talakayan nyo. Maraming issues na dapat ating bulat-latin dito. Bago ko malimutan yung ZTE NBN deal na yan, contrary to popular belief na yan ang mag-uugnay sa education. No, ang ZTE NBN deal, sa pagkakaalam ko, yan yung laying out yung tawag dito, government systems. Laying out yung parang super highway ng internet, yung mga cable para iugnay ang mga different agencies, LGUs, and all that. Yung cyber education na sinabi ng isang caller, tama siya. It's a separate deal altogether, yung cyber education. It's different from the CTE and NBN deal. Unfortunately, it got botched kasi dahil nga dun sa controversy surrounding the CTE NBN deal. Otherwise, it should have been a go from the word get-go. Now, ngayon, balik tayo dun sa bigyan muna natin ng history yung education natin. When I left the Philippines, ang population noon ay about 40 million. So, ngayon ay close to 80 million, so halos doble. That was 95 na. 95. Close to 100 na. Oh my goodness, so double. Okay. You can see the you can see the difference. And that was 2 generations ago. A generation is 20 years. So over to 40 years na yun, nung nag-aaral ako. What I'm saying, ako produkto ng public school system, and many of us during that time produkto ng public school system, which was very good. Bihira doon ng private education system.
all throughout my education years hanggang sa mag-university ako, except sa high school, doon ako nag-private. Yeah. Otherwise, it would have been public school system din ang ano ko. Ako ay scholar ng bayan, at saka para ng bayan ako ng university. Nagturo rin ako sa para ng bayan sa university after my graduation on a part-time basis. Ang presidente noon ay si O.D. Corpus. If you remember that art, si O.D. Corpus, si Onofre D. Corpus, ang presidente noon. Okay. Sila Prudente sa isang eskwelahan pa. Anyways, kaya ako sinasabi ito, what happened to the education system? Back then, mas okay. Ngayon, mas worse. Noon kami sa eskwelahan, and you can vouch this, Art. Nung nandun tayo sa eskwelahan nung panahon na yun, we were about 35 sa class. Yes. Yeah. Right? And there's a multitude of teachers, marami ng oras sa mga extracurricular activities sa schools and stuff like that. But now, ang problema, hindi na foresee, walang planning, walang foresight, yung capacity building. Yan ang kailangan. Capacity building sa in terms of infrastructure, yung school rooms, hindi na foresee yan, pagdami ng population na mag-demand ng more school teachers. Ang school teachers sa Pilipinas sa pagkakalam mo is only by attrition. Yeah. Ang nangyayari. Attrition meaning replacement ng mga nagre-retire and nagkakasat, may mga substitute. Hindi nag-ahaya ng bagong teachers, and even then hindi dinadagdagan ang I'm talking about public school system, all right? So nakita yan ng mga entrepreneurs dahil walang foresight ng gobyerno ng capacity building, nakita ng mga entrepreneurs, nagtayo sila ng mga private schools and so on and so forth. So, nasabi ko yung nung high school, hindi ako nakapag-public, nag-private ako kasi wala rin sa mga towns, wala nung mga public high schools. Pupunta ka pa doon sa major cities, commute ka. Wala, bihira rin naman ng jeep, kalesa, usually, tricycle, wala pa. So, forced ka mag-enroll sa private high school na But, hindi ko inaano yun. I don't regret that. Not one bit. Yeah. Except, ang regrettably, hanggang ngayon, ganun din ang nangyayari. Yun ang ibig ko sabihin, pinaano ko yung capacity building and resources. The biggest asset ngayon ng Pilipinas ay human resources. Unfortunately, natalakay natin to earlier, nagkakaroon tayo ng brain drain. Yan, napipilitan na lumabas na ibang bansa. And contrary to popular belief ng mga or ng ibang nagte-text dyan, kaya rin umaalis ng bansa dahil sa malaking dollar sa sahod. No, it's just a bonus kung magkaroon ka ng ganon. Doon lang sa pag-a-apply, marami nang nabibiktima ng at saka ang hirap. Hindi ganon lang na pag nag-apply ka, ma-approve ka na. No, that myth should be erased from the heads of these people na nagbabatikos na kaya kayo maalis dahil sa maraming dolyar. No, it's just a bonus kung marami kang dolyar. Ang unang-una kung makalis ka ng bansa at kung ma-approve ka ng employer mo.